Samantala, nanindigan ng prosecution panel na kailangan mabusisi sa impeachment trial ang financial records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari. Jack, dalawang mosyon nga kaugnay sa financial records ni VP Sara ang sinubukang tugunan ng Senate Impeachment Court ngayong araw. Matapos nga kasing atasang ibalik ang green box sa BIR, patuloy pa rin ang prosecution na ilabang mapasama itong mga tax records ni VP Sara at kanyang asawa bilang ebidensya sa ikalawang article of impeachment. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ito ang naging hamon ni House Prosecution Member at Akbayan Party List Congressman Shell Jokno sa mga miyembro ng impeachment court ngayong Miyerkules. Hinikayat ni Jokno ang korte na gamitin ang constitutional powers nito na magkaroon ng access ang prosecution sa financial records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Mahalagang piraso rin ng ebidensya ang mga nasabing dokumento para suportahan ang ikalawang article ng impeachment na tumatalakay sa unexplained wealth ng bise. Ayon sa prosekusyon, kinikilala ng Bank Secrecy Law bilang exemption ang impeachment proceedings pagdating sa confidentiality ng bank deposits. The law itself affirms that confidentiality shall not apply, and I quote, should the personal information be needed pursuant to a subpoena duly issued. Hindi rin totoo na irrelevant ang mga bank, AMLAC at tax records ng bise na nangyari bago siya maupo bilang ikalawang pangulo ng bansa. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Bago pa man ang pagsisimula ng oral arguments, una nang sinabi ni House Trial Spokesperson Z. Alonto Adyong at Private Prosecution Member Attorney J. Tolosa na kinakailangang may point of reference para patatagin pa ang alegasyon ng hidden wealth ni VP Sara. If we don't start, for example, providing evidence throughout the years kung saan nag-umpisa yung accumulation of wealth. So there has to be a point of reference, no? Whether anong year ba yan, anong taon na ba yan, it does not matter, no? Paalala ni Jokno, hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganitong bagay sa impeachment court. Sa panahon ng trial kay dating Chief Justice Renato Corona, tinanggap ng korte ang mga ebidensyang nakalap bago pa man siya maging hukom. If I'm not mistaken, it was Senator Judge Alan Peter Cayetano who said that records of initial deposits are among the quote-unquote opening documents that should have been brought to the impeachment court. Binigyang diin din ni Jokno na batay sa mga naunang desisyon ng Korte Suprema, ang pagtukoy kung ano ang maituturing na impeachable offense ay isang usaping pampolitika na ipinagkatiwala ng konstitusyon sa lehislatura. Jack, paglilinaw pa nga ni Jokno, nakaangkla itong kanilang subpoena request doon sa constitutional duty nga ng korte na magdesisyon base lamang sa katotohanan. Kaya nga pakiusap nila sa impeachment korte, i-exercise nila itong otoridad nila sa bagay nga na ito. Samantala naman, Jack, next week grinant ng Senate Impeachment Court itong subpoena ng prosecution para sa mga witness doon sa Article 1 o confidential o magtatalakay sa confidential funds ni VP Sara. Kasama nga dyan ang isang opisyal mula sa House of Representatives at mga opisyal mula sa Land Bank para nga i-clarify at i-verify ang ilang financial documents ng bise. Ngayon, Jack, kung matatandaan natin doon sa pre-trial order, napakarami na mga witness yung nakalista para sana sa grave threats, pero dahil nga tinuldukan na nila ang pagtalakay sa grave threats at winidraw na nga sila Attorney Zuleika at Captain Bello, ay ilang pang mga testigo o nakatakda sanang tumestigo sa korte tungkol sa grave threats yung kanilang pinull out. Kabilang nga dyan ang isang representative mula sa PNP Firearms and Explosives Office para nga mag-testify sa firearm ownership sana ni VP Sara. Dalawang miyembro ng press conference na present noong November 23
January 2024 press conference ng BICE si Sheriff Abe Andres na sinuntok ni VP Sara noong 2011, noong opisyal pa siya sa Davao City, at isang psychiatrist nga na magte-testify sana doon sa state of mind ni VP Sara. Ngayon, kung matatandaan nga natin, ang grave threats, meron siyang 11 trial dates sana, no? Pero ngayon, 2 weeks lang yung nagamit para matalakay ito. Itong sa confidential funds, merong 31. Ngayon, titignan natin sa mga susunod na araw kung magagamit ba itong 31 trial dates na ito o ilan lang ang magagamit sa mga date na ito. Jack? Okay, maraming salamat, Mari Ocampo.